Unang Kronika, Kabanata 28. Tinipon ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng pinuno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, ang mga pinuno ng mga libo-libo at mga pinuno ng mga daan-daan. Tinawag din niya ang mga katiwala ng mga ari-arian at ng mga kawan ng hari at ng mga anak niya, lahat ng mga may tungkulin sa palasyo, lahat ng matatapang na lalaki at lahat ng mahuhusay na mandirigma. Nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita, "Mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan na siyang tuntungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan upang maitayo ito. Ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magtatayo ng templo para sa Kanya, sapagkat ako'y isang mandirigma at may bahid ng maraming dugo ang aking kamay. Subalit sa sambahayan ng aking Ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Juda, at nagmula sa lipi nito ang pamilya ng aking ama. Sa amin namang pamilya, ako ang kanyang itinalaga para maging hari ng buong Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng maraming anak, at mula sa kanila, si Solomon ang pinili niya upang umupo sa trono ng Israel, ang kaharian ni Yahweh. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking templo, sapagkat siya ang pinili kong maging anak, at ako naman ang magiging ama niya. Patatatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman, kung patuloy niyang susundin ang aking mga utos at tuntunin, gaya ng ginagawa niya ngayon. Kaya nga, sa harapan ng buong Israel na bayan ni Yahweh, at ng Diyos na ngayoy nakikinig, inaatasan ko kayo na sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos ninyong si Yahweh, upang manatiling sa inyo ang masaganang lupaing ito, at maipapamana naman ninyo sa inyong mga salinlahi magpakailanman. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ng ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng Kanyang banal na templo. Magpakatatag ka at gawin mo ito ng may paninindigan." Ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng templo, ng mga kabangyaman, ng mga silid sa itaas, ng mga silid sa loob at ng silid para sa banal na trono ng awa. Ibinigay din niya ang plano para sa mga bulwagan at mga silid sa palibot nito at ang kabangyaman ng templo ng Diyos at ang bodegang para sa mga kaloob na ukol kay Yahweh. Ibinigay din niya ang plano para sa organisasyon ng mga pari at levita at ang paghahati-hati sa mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa templo at sa mga kagamitan dito. Itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawing mga sisidlan, mga ilawan at patungan ng mga ito. Gayon din ang timbang ng ginto na ibabalot sa bawat mesa na pagpapatungan ng tinapay na handog, at ang pilak na gagamitin sa bawat mesang pilak. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga palanggana, mga kopa at mga gintong mangkok
gayon din ang pilak at gintong gagamitin sa mga mangkok. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng insenso, pati ang plano at gintong gagamitin sa karwahe ng mga kirubin na ang mga pakpak ay tumatakip sa kaba ng tipan ni Yahweh. Sinabi ni David, "Ang lahat ng ito ay nasa plano na ginawa ayon sa utos ni Yahweh at siyang kailangang isagawa." Pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, "Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot, ni panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi kanya bibiguin, hindi kanya pababayaan, hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Narito ang mga pangkat ng mga pari at mga Levita na handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. Narito rin ang mga ekspertong manggagawa, ang buong bayan at ang kanilang mga pinuno na handang tumulong at sumunod sa iyo sa anumang oras."